Hello guys, good morning. Welcome po sa ating YouTube channel na AJ Solosa TV. Guys, thank you po sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga bawat ina-upload na video every time. Ang i-share ko sa inyo for today is yung tirahan dito sa bansang South Korea. Once na ma-hire kayo bilang isang factory worker dito sa South Korea, ano nga ba yung pwede nyong tirahan? Kung may bayad ba o walang bayad? So yun guys. So kung interesado ka guys sa video natin, panoorin mo ng buo itong ating video and pagkatapos ng intro. Ano nga ba yung pwede natin tirahan dito pagdating dito sa bansang South Korea? So dito guys sa South Korea, pagbaba nyo ng airport, bali idediretso kayo guys sa training center. Yes guys, may 3 days training po dito sa South Korea. Iba pa yung naging training nyo sa PUEA na 5 araw at may iba pa yung 3 days dito na dito na mismo sa paglapag nyo sa South Korea. So ako guys, nung dumating ako dito sa Wasong kami. O kasi may ibang lugar pa na pwedeng pag-trainingan. Pero yung sa amin, sa batch ko, last September 20, doon na kami diretso sa Wasong Training Center ng KBIS yata yun, KBIS. So ngayon guys is September 10. Today is September 10. So magma 1 year na rin tayo, di ba? Akalain mo yun guys, pag ganun, gulat nga rin ako na makaka 1 year na rin pala ako dito sa South Korea. Sa 20, isang taon na ako dito. So yun, at kahit pa paano nakakaraos na tayo, nakaka 1 year na tayo, di ba? So yung ating Twedgicom and Cookmin, so safe na kahit pa paano. So back tayo dun guys sa tirahan. So dito guys sa South Korea, yun nga, after nyo nangyari, natapos nyo na yung 3 days training. So susunduin na kayong guys, ita-transfer kayo sa kami nung time namin sa may Daegu kami, binaba sa KBIS, parang mall siya. Tapos doon na ilalagak lahat ng mga dala nyo, mga maleta nyo. Tapos isa-isa na doon guys, isa-isa na kayong susunduin ng mga employer nyo. So ganun yung process guys. Nakakaba siya actually. Kasi ito na yung time eh. Yun na yung, this is the time na talagang ito na, susunduin na tayo ng mga employer natin. So nakakaba na, nakaka-excite, ganun yung feeling guys. Tapos marami kayong lahi. May Pilipino, may Pakistan, may Vietnamese, may Thailander, may Uzbekistan, basta guys, iba-iba, Nepalese, iba-iba kayong lahi doon na bawat isa tatawagin isa-isa, ganun. Tapos yun na, doon yun na mamimit yung mga sadyang nyo o yung mga representative ng sadyang nyo na pwedeng sumundo sa inyo. Tapos yun, sasakay na kayo sa sasakyan nila hanggang makarating na kayo sa factory. So yun guys. Tapos dito guys sa magtutuluyan nyo guys, it's either na sa Giksuksa kayo or sa container van. Guys, depende yun guys sa contract nyo, di ba makikita nyo dyan na let's say nakalagay is Gisuksa, tapos minsan sa EPS account nyo is may picture pa nga, di ba? So minsan guys hindi yun nasusunod actually. Pwede kayong ilagay pwede kayong ilagay sa container van, pero ano sa kontrata nyo is Gisuksa. Ganun guys. So kasi yung time ko, nagulat ako dahil sa container van ako diniretso. So naglinis pa kami. So nagulat ako kasi expect ko na sa Gisuksa ako titira o yung talagang building, di ba? Tapos yun guys. Pero nitong nasa factory na kami, bali tumaas guys kasi yung kuryente namin actually nung time ng winter. Kasi guys, kailangan syempre winter, napakalamig guys dito sa South Korea, sobra.
Kaya kailangan mo talaga ng heater. Hindi mo pwedeng hindi pa andarin yung heater. Tapos yun guys, na ang memorable experience ko pa rin kung nga dito is nag-shutdown yung heater namin o yung power supply namin nung kasagsagan ng winter, kalagitnaan ng winter. So talagang challenging guys, kasi tiniis ko yung lamig, as in talagang nagkumot na lang ako ng matindi. At puti na lang may dala ako na yung may dala akong emergency blanket. Oo guys, emergency blanket, malaking bagay sa akin yun, malaking itulong sa akin ng emergency blanket, kasi na-cover ko siya dun sa katawan ko nung sobrang lamig. Yun guys. So back tayo dun sa ano. So dahil nga tumaas, may kwento ko lang to guys, dahil nga tumaas yung aming kuryente, kaya napilitan yung aming salangnim na iakyat kami dito sa Disoksa, dito sa may kwarto, na hindi ko alam na may available na kwarto naman pala dito. So yun, make it short, nandito nga kami sa may Disoksa. Ito yung aming Disoksa. So actually yan, dalawang Pinoy kami dito guys. Yung kasama ko na si Ariel, dalawa kami dito na Pinoy dito sa company namin. So pasensya na at medyo hindi ganun ka-arrange yung ating kwarto, pero na-arrange ko na yan actually. Naglinis na rin ako kanina. Syempre nakakaya naman sa inyo guys, diba? Kung i-share ko to tapos magulo yung kwarto ko. So yan yan yung bag ko na nabili ko sa Pinas. Tapos ito yung yan yung family ko sa Pinas. Yan yung mga picture namin. Yan mga anak ko. Yan anak ko, asawa ko. Yan, may Korean flag pa tayo, diba? Talaga naman, siyempre Philippine flag. So medyo naputol to kaya hindi ko masyadong na maayos. Pero syempre proud to be Pinoy pa rin tayo kahit nasa Korea tayo guys, diba? Tapos yan yung mga gamit ko dito, mga basic needs ko dyan, books. Yan, may ano tayo, may yoga mat para pag gusto nating mag-exercise, yan pwede nating magamit. Tapos yan bali gumawa lang kami ng division dito guys. Yan, simpleng kurtina na makapal naman, so para may, di ba, may privacy kami. Actually nagulat nga yung mga bagong Pakistani dito, kasi nga paano daw namin nagawa yung ganyan na nagkaroon kami ng division. Syempre Pinoy tayo guys, di ba? Yan, mahusay tayo sa ganyan, yung mga pag improvise. Tapos yan, nabili ako ito yung bagong bili ko na electric pan guys. Actually hindi siya electric pan, dito sa Korea nauuso yung air circulator. Yan, tuwa ako dito sa air circulator ko na to, kasi Samsung yan guys. So, Samsung yan, nabili ko yan dito sa Mart dito sa South Korea. Tapos ito yung nabili ko na Bluetooth speaker, Bluetooth earbuds. Yan. Tapos yan yan yung parang mini kusina ko dito. Yan yung heater, yung pampakuluan ko ng pag gusto ko na mainit. Tapos ito yung aking rice cooker guys. Tapos yun yung parang pwedeng initan ng noodles, yan ganyan, pero medyo hindi gumagana yan Tapos yan yung aking toilet, diyan nakalagay yung mga gamit ko pang pag CCR ako ganun. Tapos yan guys, yan yung mga nabili ko sa Dongdaemun, yung mga tayo, the little bus. Yan, hindi ko pa napapadala sa Pinas pero pag umuwi ako baka daling ko na lang din yan. Yan, ganito nga pala ang itlog sa Korea guys baka magulat kayo, sabihin nyo ano to. Ito ang itlog sa South Korea guys, hindi puti, kulay brown siya. Ito, yan, noodles yan sa Korea.
Nabili ko to sa Mart, pero nagulat ako kasi wala siyang sauce. So roll lang pala siya. Noodles lang siya. Yan, paper cup. Usually dito sa South Korea guys, more on paper cups ang ginagamit dito. Kasi mura lang naman. Oo. Tsaka talagang disposable. Yan. May favorite kung minsan itong yogurt. Isang strawberry, isang grapes. Ito yung lalagyan. Ito yung lalagyan ng ano nila guys, bigas sa kusina. Sa dito. Ganyan lalagyan ng bigas. Tapos yun lang. Ito yung mga jacket ko guys. Lalo pag winter. Cups. Yan. Calendar. Yan. Hanguk Chulgang. Korean calendar. Ganyan siya. Ito yung mga resibo kong naipon. Actually guys, puro resibo maiipon nyo dito sa South Korea lang guys. Tas yan na. Yan yung pinto. Ayan yung heater namin guys. Yan. Gumagana yan pag ano. Ayun, nakapatay pa siya. Pero yan, ganyan ang heater. Ito naman yung aircon na minsan naglolo ko. Refrigerator tayo dito na mini. Yan. Alang di ko pa nalilinis pero yan. Actually wala pang laman kasi hindi pa ako nakapag grocery. Sa inyo aking maleta, yung pinakamalaking maleta dala-dala ko. Yan guys. Yan guys. Ito yung aking room. Yan. Yan ang aking kwarto. Medyo kulang pa sa ayos yan hindi pa masyadong maayos. Lalo tong side na to kasi gusto ko sanang lagyan ng ano kaso isip ko wag na kasi siyempre hindi naman tayo ganun magtatagal dito, di ba? So yan. Ayun guys, nakita nyo yung aking kwarto, no? Okay naman, di ba? Yun nga lang guys, pag dito ko yung nakatira sa dormitory, sa Gisuksa, may bayad guys. So, kaya kung ayaw nyo na may bayad, pwede kayo mag-container van. Siguro, pwede nyo yung i-request. Diba? Kung ayaw nyo na may bayad. Kasi, usually guys, dito sa South Korea, may mga bayad talaga pag nasa dormitory kayo. Ang range ng bayad dito nasa around sa amin 100,000 won guys per person. So dalawa kami, so 200,000 yun, tig 100,000 won kami. Sa Pinas sa conversion, pag kinonvert mo nasa kulang-kulang 5,000 siya guys. Ganun yung upa dito sa South Korea. So wala ganyan talaga kailangan may bayad talaga. Pero mura na rin daw sabi nila kasi sa iba parang nasa 200,000 won. Yun naman solo mo yung kwarto pag kamahal. Ito kasi guys kami hindi kami solo oo. Pero actually guys mahal na nga rin to yung tinutuluyan namin kasi yung kasama namin Pakistan dito tig-isa sila ng kwarto pero ang bayad lang nila is 100,000 won. So kami parang lugi kasi nga magkasama kami. Tapos pumapatak na 200,000 won yung per month namin. So nasa ano naman yun guys, nasa payslip. Nakikita namin yung sa payslip namin na kinakaltasan kami ng 100,000 won per month. Okay na din, di ba? Pero actually gusto ko nga bumalik sa container van kasi ayoko na may bayad. Pero sabi nung kasama ko dito baka hindi pumayag si Sadyang dahil nga dun sa pagtaas ng kuryente na hindi naman din namin alam kasi nga hindi naman alam kung mura dito ang kuryente sa South Korea. Pero ewan, baka kasi nasobrahan ng ng buso ng kuryente nung winter kaya bala sila. So yun guys, so yun nga guys, it's either na container van or Gisuksa yung pwede nyo matirahan dito sa South Korea.
At pag container van nga, yun nga, walang bayad. At pag isok na naman is asahan nyo na guys na may bayad. So yun guys, thank you very much. At sa mga bago nga pala sa ating channel, please do like, share, and also subscribe kayo guys sa ating YouTube channel para lagi kayo ahead sa mga bago nating i-upload, no guys. Sana ay nakatulong itong aking vlog, aking video na ginawa para sa inyo talaga guys. So keep on watching po sa ating mga susunod na mga uploads. Thank you guys again. See you on my next vlog. Thank you. Bye bye. Annyeong.